Lay minister ang ama ko sa simbahan at si nanay naman ay volunteer catechist. Bata pa lang ako, namulat na ako sa kahalagahan ng pananampalataya sa buhay. Sila rin ang naghikayat sa akin na sumali sa youth camp noong 15 years old ako. At doon nagsimula ang lahat. Mag-text ka kasi, magpaalam ka. Babe, ano ba? Gawang-gawa na kami nun Ayan, nag-aaway na naman kayo. Ano ba kayong dalawa? Pwede naman mag-usap na lang kayo ng mahinahon. Mag-usap na lang kayo ng maayos para hindi ka dadaan sa ganito. Dali na, mag-usap na kayo. Pati na lang kayo. Pa? Madami ang nakilala na hindi nagtagal naging barkada at mga kaibigan ko. Sa youth camp na buo lahat ng mga alam ko tungkol sa simbahan. Mahal pala talaga ako ng Diyos at totoo na siya ay buhay. Noon panahon kasi na yon, pakiramdam ko parang may kulang kahit nagsisimba naman ako tuwing linggo. Pero dahil sa iba't ibang gawain at formation na pagdaanan ko pagkatapos ng youth camp, naliwanagan ako sa lahat. Di nagtagal, naging member na din ako ng aming choir at kumakanta kami tuwing linggo. Habang tumatagal, parang pakiramdam ko kulang pa rin yung ginagawa ko. Doon ko naisip na mag-volunteer catechist sa parokya. Sa pag-ikot namin sa iba't ibang lugar at paghikayat sa iba pang kabataan na sumali sa amin, higit akong namulatan. Ngayon, ako'y masayang-masaya, namumuhay ng ganap at kasiya-siya. Alam po ninyo, napakaganda nun yung kabataan tulad ni Dolores, no? Na talagang masasabi nating buhay na buhay, no? At talagang feel na feel niya ang kanyang trabaho. At syempre, ganun din ho naman yung mga kasamahan niya na mga choir members dyan po sa simbahan dyan sa Baguio. At talaga namang feel ng mga bata na sila involved sa simbahan. Pero, pagkatapos ng sasabihin nila, ay, tapos na. Ika na, uwian na tayo. Yan ang problema para sa mga kabataan. Pag nagawa na yung trabaho, tapos na. Eh, totoo ba eh? Tapos na ba talaga? Kaya yun ho ang sasagutin ng ating susunod na tagapagsalita para po sa ating ika-6 na utos ng Diyos. Siya po ang chairperson ng Commission on Communications and Media Affairs ng Apostolic Vicariate ng Puerto Princesa sa Palawan. Ha? Ito po yung walang iba kundi si Reverend Father Eugene Elivera. Ang mabuting balita mula sa Ebanghelyo ni San Juan. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo, at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang pangungumusta o kumusta ka ay isang pagbati kapag tayo ay nagsasalubungan. Ganun din, pagbati ito kapag tayo ay nagte-text. Una sa mga linya, kumusta ka? Kumusta ka is also a question of concern. Nag-aalala, kaya kumusta ka? Pero nakakatuwa ang ating mga kabataan sa ngayon na sa halip na kumusta ka, ang kanilang sinasambit ay anong ganap? Ang ibig sabihin ng anong ganap ay ano ang nangyayari? Anong meron? Action. Anong ganap? The sixth last word of the Lord Jesus on the cross is naganap na. It is finished. Ano ang maaring pakahulugan para sa atin sa pagpapahayag ni Jesus na
naganap na. Una, ang naganap na ay pagpapahayag ng pananampalataya. Ikalawa, ito rin ay pagpapahayag ng pag-asa. At ikatlo, pagpapahayag ng pagmamahal. It is finished is an expression of faith, hope, and love. Pananampalataya. Ang mga artista, kapag mahusay ang kanilang pag-aarte, ang ating sinasabi ay magaling ang pagkakaganap. Ang ibig sabihin ng magaling ng pagkakaganap ay binigyang buhay ang kwento. Binigyang buhay ang arte. Na parang hindi umaarte. Buhay na buhay. Naging tapat sa script. Naging tapat sa papel. Kaya naman mahusay ang pagkakaganap. Ang ating Panginoong Hesus ay gumanap ng papel. Papel bilang anak ng Diyos. Papel bilang anak ng isang tahanan ni Maria at Jose. At papel para sa atin upang tayo ay iligtas. Ginanap ito ng ating Panginoong Hesus. Mahusay ang kanyang pagkakaganap. Binigyan niya ng buhay ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Naging tapat siya sa kalooban ng Ama. Naging tapat siya sa loob ng tahanan. Nabanggit sa Ebanghelyo, si Jesus ay lumaki bilang masunurin na anak ng kanyang mga magulang. At ngayon sa krus, si Jesus nagpapahayag na ganap na ang kanyang misyon. Sumunod sa kalooban ng Ama. Ang pagsunod sa ngayon ay napakalaking hamon sa atin. Ayaw natin ng sunod-sunuran. Ayaw natin ng sumusunod lamang. Ngayon, pinapaalalahanan tayo, dapat matuto rin tayong sumunod. Sumunod sa magulang. Sumunod sa alituntunin. At higit sa lahat, sumunod sa kalooban ng Ama. Anong papel ang ating ginagampanan sa harapan ng Diyos bilang mga anak ng Diyos? Anong papel ang ating ginagampanan sa opisina? At anong papel ang ating ginagampanan sa loob ng ating tahanan? Iba't iba ang ating papel na ginagampanan. Marami sa atin, hindi na nga nakuhang makapag-asawa dahil ang kanilang papel ay tagapagpaaral ng kanilang mga pamangkin. O kaya, tagapag-alaga ng mga lolo at mga lola. Mahusay ba ang pagkakaganap? Bilang mag-asawa, kumusta ang pagkakaganap? Naging tapat ba tayo sa ating sumpaan? Mahusay ang pagkakaganap. Naganap na. Ito ay pagpapahayag ng pananampalataya at katapatan ni Jesus sa kalooban ng Ama at sa pagmamahal niya sa atin. Ang isang hamon pa ng kaganapan sa katapatan o pananampalataya ay yung pagtatalo sa ating kalooban. Kapag hindi natin nagugustuhan ang nangyayari sa ating buhay, kapag hindi natin nagugustuhan ang nagaganap sa ating buhay, paano nating masasabing naganap na? Merong pagtatalo. Mahirap ang maging tapat, lalo na sa kalooban ng Diyos. Ito rin ang naranasan ni Jesus sa huling sandali ng kanyang buhay nung siya ay nagdarasal sa hardin ng Gethsemane. Hindi ba ang kanyang dasal, "Let this cup pass"? Sana hindi mangyari ito. Pero sa huli, sinabi ni Jesus, "Not my will, but your will be done." Hayaan natin na ang kalooban ng Diyos ang siyang maganap sa atin. Hayaan natin na ang kalooban ng Diyos ang siyang makapangyayari. At doon lamang nating masasabi ng naganap na. It is finished, it is fulfilled. Ang isa pang ibig sabihin ng naganap na ay pag-asa. It is finished, it is about hope.
Meron tayong karanasan na minsan nakapagsasabi tayo na hayaan mo, matatapos din yan. Matatapos din yan, ibig sabihin ay may pag-asa. Sa ating buhay, isang realidad na ang lahat ay may katapusan. Imagine, kung walang katapusan, paano na lang ang buhay? Kung walang katapusan ng problema, kung walang katapusan ang karamdaman, kung walang katapusan ang sigalot, nakakapagod. Kapag sinabing may katapusan, ibig sabihin, merong pag-asa. Ang katapusan ng problema ay solusyon. Ang katapusan ng karamdaman ay healing. Ang katapusan ng sigalot ay pakikipagsundo. Naganap na. It is about hope. At sinasabi na ang katapusan ay hindi nagtatapos sa kawalan. Hindi nagtatapos sa problema. Hindi nagtatapos sa kalbaryo. At ano ang pag-asa? Merong tagumpay. Ang kabutihan ang siyang magtatagal. Ang kabutihan ang siyang magtatagumpay. Ang pagmamahal ang siyang huling halakhak. Tamang-tama. Ngayon ay season of graduation. Pagtatapos. At ang pagtatapos na graduation ay paalaala sa atin ng pag-asa. Marami na, halos taon-taon ay marami akong graduation rites na dinadaluhan. At lahat ng dumadalo sa graduation ay masaya. Dahil ang pagtatapos ay naganap ko na ang tungkulin bilang mag-aaral. At ang mas masaya, ang mga magulang, naganap na ang aking tungkulin na makapagpaaral at makapagtapos ang aking mga anak. Naganap na. Kaya dapat wala tayong katakutan sa katapusan. Dahil ang katapusan ay kaganapan. It is about fulfillment. Sa aking buhay sa ngayon, meron ba akong sense of fulfillment? Sa aking trabaho, do I find fulfillment? In my relationships, do I find fulfillment? In my family life, do I find fulfillment? Naganap na, fulfillment, magbibigay ito ng pag-asa sa atin. At kapag pag-asa ang pinag-uusapan, muli ang ating mga kabataan ay merong kasabihan, para kanino ka bumabangon? Bumabangon ka sa pag-asa. Bumabangon ka na may pag-asang magaganap ang iyong pangarap. May katuparan ang iyong minimiti. Si Jesus sa krus, naganap na, pinagkakalooban niya tayo ng pag-asa. Ang ikatlong pakaibig sabihin ng naganap na ay tungkol sa pagmamahal. It is finished is also about an expression of love. Kung kanina ay nasabi natin na lahat ay may katapusan, ngayon naman ay maari nating sabihin na walang katapusan. Hindi magwawakas. At ano ang hindi magwawakas? Pagmamahal. Nabanggit ito ni San Pablo. There are 3 things that will last. Faith, hope, and love. But the greatest of all is love. Hindi magwawakas dahil merong umiibig. Hindi magtatapos dahil merong marunong magmahal. Naalala ko yung aking isang kaibigan na meron siyang inaalagaan ang kanyang mister. At matagal ng panahon na bedridden ang kanyang mister. Pero nung ako'y nagbisita at tinanong ko kung kaya pa ba, ang sagot niya sa akin ay, kayang-kaya, Father. At gusto ko, sana madugtungan pa ang buhay ng aking mister para maipakita ko pa sa kanya ang aking pagmamahal. Mga kapatid sa pananampalataya, what will make us endure, what will make us persevere is love. Ang pagpapahayag ni Jesus sa krus ng naganap na ay hindi tungkol sa
pagkatalo, hindi tungkol sa kadiliman, at hindi tungkol sa kasamaan. Naganap na. Nagtagumpay si Jesus. It is about victory. The victory of faith. Naging tapat sa kalooban ng Diyos. The victory of hope. Matatapos din ang lahat. Ang kasamaan, ang kasalanan ay may katapusan. It is a victory of love. Victory of the love of God. Na anuman ang nararanasan ay iniaalay lahat sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong buhay na kaloob sa amin. Maraming salamat sa biyaya ng pananampalataya. Humigpit nawa kami ng kapit sa iyong kalooban. Maraming salamat sa biyaya ng pag-asa. Ikaw lamang po sana ang aming susundin. At maraming salamat sa pagmamahal. Nawa, matutunan ka naming mahalin, ganun din ang aming kapwa. At hari nawa, sa sandali ng aming buhay at bawat sandali ng aming buhay ay kaya naming sabihin na kami ay naging tapat sa iyo, ang pag-asa namin ay nasa iyo, at ang pagmamahal namin ay nakaugat sa iyo. Amen.